Okay, so meron ka 5,000 pesos dyan at balak mong bumili ng smartphone pang daily use, pang personal mo, casual gaming, mahilig ka ba sa Mobile Legends? Well, check mo muna itong Itel S23 4G. Tignan natin kung ano yung magagawa nito sa 5,000 pesos mo. Tara, pag-usapan na natin kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So ito na nga, pag-usapan na natin itong Itel S23 4G. So marami akong nagustuhan dito na kung babalikan natin yung presyo nito, isulit talaga. Speaking of price, ito yung mga official price nila at meron tayong tatlong variant. 3,999 para sa 4128, 4,799 naman para sa 8128, at itong unit na nasa akin ngayon is 5,299 pesos na may 8,256 gigs of internal storage. Unbox na natin to para mapakita ko na sa inyo yung itsura niya at excited ako kasi may something sa design nito. Ganito yung itsura ng box niya, and then pag open natin dito, makikita na natin mismo yung unit. Then sa ilalim nito, makikita na natin dito yung warranty card at meron siyang libreng hard case, no, which is may pagka-frosted yung design niya. Then sa pinakailalim, nandito yung kanyang 10 watts na charging brick. Meron din tayo dito USB-A to USB-C na charging cable. And then may kasama na rin itong kulay pula na wired earphones. Medyo kakaiba yung free case na kasama dito guys, na usually jelly siya or malambot, no. Ito medyo hard plastic siya. Tapos may pagka-frosted yung design niya. And here's it guys, ang Itel S23 4G. Actually, meron tayong tatlong kulay para dito. Yung Starry Black, itong Mystery White, at meron din tayong Sky Blue. So, kaya naman Mystery White yung tinawag dito ng Itel kasi may something unique sa kanya. So guys, as you can see, imagine sa 4 to 5,000 pesos na smartphone, meron na tayong color changing feature, no, sa kanyang design. Ito yung kapag tumatama sa UV light yung back panel niya, ay nag-iiba yung kulay niya. So, from white, nagiging siyang pinkish purple. Then sa kanyang overall design, mula sa kanyang back panel, sa camera module, sa form factor nito, talagang nagustuhan ko siya, no? Very trendy, napaka-simple lang, no? Pero may impact. Para sa kanyang ports and buttons, dito sa may left side, makikita na natin dito yung kanyang SIM tray na merong triple card slot. Pwede tayong maglagay dito ng dalawang SIM card at isang micro SD card na expandable naman up to 1 terabyte. Sa top part nito, wala tayong makikita dito, malinis siya. Then sa right side naman, nandito yung kanyang volume keys at yung kanyang power button / fingerprint scanner. And then sa bottom part, meron tayong 3.5mm audio port, yung kanyang microphone, Type-C port, and of course yung kanyang speaker. Sa fingerprint scanner ito, wala naman ako nakitang problema. Medyo may konting delay lang, no, sa pag-unlock nito. Pero wala naman akong issue sa paggamit dito. Okay din naman yung placement niya. Reachable kahit na isang kamay lang. Tapos kahit na medyo mabasa-basa yung daliri ko kasi pasmado ko, na-scan naman niya na maayos. Now, pag-usapan na natin agad yung performance nitong Itel S23 4G dahil yun naman yung isa sa factor na kinoconsider natin kapag bumibili tayo ng budget phone or yung mga ganong around 4 to 5,000 pesos, reliable ba yung kanyang performance? Well, itong Itel S23 4G, meron na siyang Unisoc T606 na 12nm octa-core processor. At yun nga yung pinaka-higher variant na meron dito ay merong 8GB of RAM at 256GB of storage. Meron din pala itong additional na 8GB of extended RAM, no? Tapos para naman sa battery, binigyan tayo dito ni Itel ng 5,000 mAh capacity. Now, based sa game test na ginawa ko sa Mobile Legends, natuwa ako sa kanya kasi okay yung naging experience ko sa kanya. Optimized na siya dito sa Itel S23 4G. Yung kanyang refresh rate hanggang super, and then sa graphics naman nasa ultra. Maganda yung pagkaka-render ng graphics, okay yung gameplay para sa akin, wala masyadong lag. Although, sometimes, no, sa mga clash talaga, lalo na kung lahat ng heroes or halos lahat ng heroes nasa isang lugar, nagkakaroon tayo ng konting frame drops, pero the rest okay naman siya. Tinapos ko nga yung isang game Na-enjoy ko naman siya at wala rin ako nakitang problema sa network. Ngayon dito naman sa Call of Duty Mobile sa multiplayer mode, wala rin naman ako nakitang problema sa kanya. Smooth. Hindi ko naman masasabing okay na okay yung graphics, pero hindi ko rin naman masasabi na hindi siya maganda. So nasa balance level lang siya pagdating sa graphics. Pero pagdating naman sa gameplay guys, wala rin naman ako nakitang problema dito. Tinapos ko din yung game at from start to end, okay naman siya. Wala akong nakitang issue sa in-game maging sa network. Speaking of network, supported pala itong Itel S23 ng multiband 4G network. Ibig sabihin guys, pwede tayong kumonect sa 2.4 GHz na connection or sa 5 GHz. So kung makikita nyo dito sa screen, ayan, nakakonect tayo sa 5 GHz na network. So itetest lang natin siya, titignan natin yung speed niya, no? Kung may pagbabago ba sa 2.4 and sa 5 GHz na connection. Okay, so right now kung makikita nyo nasa 2.4 tayo. So mag-speed test lang tayo dito ng mabilisan. So yung average na nakukuha ko guys is around 25 to 30 Mbps na network speed.
Now, ilalagay natin siya, switch natin siya sa 5 GHz na connection. Try natin ulit mag-speed test. So yung average na nakukuha ko naman is around 260 to 300 Mbps na internet speed. So yeah, effective, gumagana yung kanyang multiband network. Ngayon, kumusta naman yung display nitong ITEL S23 4G? So meron itong 6.6-inch HD display na merong 90Hz refresh rate. Adaptive din yung kanyang refresh rate and out of the box naka-auto switch siya, no? So from 60Hz to 90Hz, nag-iiba-iba siya depende sa ginagawa natin sa phone. Isang malaking bagay din to para mas makatipid pa tayo sa battery. Yun nga lang, may pagka-konting delay kapag nagsiswitch siya ng 60 to 90Hz. So sana ma-update ito sa upcoming software updates. Yung display na to guys, okay naman siya para sa akin habang nanonood ako or nagba-browse lang sa social media. Hindi ko naman siya nakitaan ng lag. And as you can see guys, nasa dew drop pa rin tayo dito. And also yung kanyang chin medyo makapal pa ng konti. Pero considering the price, okay pa rin para sa akin. Viewing angles, medyo nagdidilim lang siya kapag nagsa-side, no? Pero kung ikaw lang naman yung nanonood, okay naman yung kanyang viewing angles. Pero kung meron kang kasama sa likod or sa side, yun lang yung magiging issue nun kasi didilim siya ng konti kapag nasa gilid. Pero overall guys, sa kanyang display, yung details, okay naman siya para sa akin. Hindi nga siya mukhang 720p lang eh. Okay siya sa pag-navigate, sa pag-scroll, sa TikTok, sa Facebook. Smooth siya and responsive. And lastly guys, para sa camera setup nitong ITEL S23 4G, meron tayo ditong 50 megapixels na main camera. And then sa harap naman guys, under the notch, meron tayong 8 megapixels camera. Isa sa nagustuhan ko dito, meron siyang flashlight sa harap. So in case na madilim yung environment, gusto natin mag-selfie, mag-video, makakatulong itong feature na to. Ayan. Meron siyang ilaw dito sa harap. Para naman sa mga naghahanap ng camera samples, eto, tignan nyo. Okay, so ito naman yung camera sample nitong ITEL S23 4G. So ito yung main camera niya guys. Ayan. Check natin yung kanyang autofocus, no? Okay. So may konting delay pero okay pa din. And then ito naman yung sample video recording dito sa front camera nitong ITEL S23 4G. Ayan, studio light. Ay, for me okay naman siya. So mas magiging okay pa to sa labas, sa outdoor. Ayan. So what do you think guys? Kumusta yung camera nitong ITEL S23 4G? Okay ba yung photos niya? Okay ba itong video recording? Sige, comment down below. Pag-usapan natin yan. Alright, so yun na po yung review natin dito sa ITEL S23 4G. Sana nakatulong itong video na ito at nag-enjoy ka sa panonood. So, sulit ba yung 4 to 5,000 pesos na budget nyo para dito sa phone na to? Para sa akin, yes. Dun pa lang sa Mobile Legends, kung yun talaga yung madalas nyong nilalaro, haluan pa natin ng 90Hz na display at big battery. So talagang may re-recommend ko itong ITEL S23 4G kung mga ganong presyo yung mga hinahanap nyong phone. By the way guys, kung meron kayong planong bilhin itong phone na to, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Okay, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!